Alam mo ba na may mga asset na nagbabayad ng higit sa renta at mas kumikita kaysa sa real estate? Bueno. Habang ang libu-libong tao ay gumugugol ng mga taon sa pag-iipon ng pera upang bumili ng apartment, may iba pa na nagsisimula sa mas kaunti at nagtatayo ng tunay na passive income bawat buwan na may mas na-access na susukat na mga pamumuhunan na kadalasang hindi nakikita ng mga sumusunod lamang sa tradisyonal na landas. Don't get me wrong, real estate is really a solid investment. Kung nagmamay-ari ka na, mahusay. Kung nagpaplano kang bumili, manatili dito. Ngunit ang alam ng ilang tao at halos walang pinag-uusapan ay mayroong iba pang mga paraan upang makabuo ng tunay na buwanang kita na nangangailangan ng mas kaunting pera, mas kaunting oras ng paghihintay at sa maraming pagkakataon naghahatid ng mas mataas na kita kaysa sa tradisyonal na upa. Ito ay mga murang pamumuhunan, ngunit may mataas na potensyal na baguhin ang iyong daloy ng pera at mapabilis ang iyong paglalakbay sa kalayaan sa pananalapi. Sa video na ito, matututunan mo ang tungkol sa 7 pinakapinakinabangang pamumuhunan kaysa sa real estate. Oo, 7. At ang pinakamagandang bahagi, karamihan sa kanila ay nangangailangan ng mas kaunting pera upang makapagsimula kaysa sa iniisip mo. Ang mga ito ay mga alternatibo sa real estate na makakatulong sa iyong bumuo ng buwanang kita, mapabilis ang iyong kalayaan sa pananalapi. At sagutin minsan at para sa lahat ang nasusunog na tanong, ano ang pinakamahusay na pamumuhunan na may maliit na pera? Pamumuhunan 1, mga pondo sa real estate. Kung gusto mo ang ideya ng pamumuhunan sa real estate, ngunit sa tingin mo ay hindi ka nakakakuha ng sapat na kapital, ang mga pinagkakatiwalaang pamumuhunan sa real estate ay maaaring ang perpektong solusyon. Pinahihintulutan nila ang sinuman na lumahok sa merkado ng real estate na may maliit na pera, minsan wala pang $100. Ito ay tulad ng pagmamay-ari ng isang maliit na stake sa isang shopping mall, isang ospital o isang gusali ng opisina at natatanggap pa rin ang iyong bahagi ng renta bawat buwan. Ngunit nang hindi kinakailangang bumili, mag-renovate o makitungo sa mga nangungupahan. Ang mahika ng mga pondo ng real estate ay nakasalalay sa kanilang automatikong daloy ng pera. Bumili ka ng mga pagbabahagi sa stock exchange at ang pera ay magsisimulang dumaloy sa iyong brokerage account. Ito ay tulad ng paggawa ng iyong cellphone sa isang passive income machine. Higit pa rito, sa maraming pagkakataon, ang mga pagbabalik na ito ay tax-exempt na nangangahulugang mas maraming netong kita sa iyong bulsa. Isang bagay na hindi palaging nakukuha ng mga namumuhunan sa pisikal na real estate. Higit pa rito, ang mga pondo ng real estate ay may isang kalamangan na wala sa tradisyonal na real estate, pagkatubig. Kung kailangan mong magbenta, hindi mo na kailangang maghintay ng mga buwan o makitungo sa burokrasya. Maaari mong i-trade ang mga bahagi sa stock exchange. At sa parehong paunang bayad sa pag-upa, maaari kang mag-iba-iba, bumili ng mga bahagi sa mga bodega, sangay ng bangko, at maging sa mga ospital. Ito ay isang matalino at modernong paraan upang mamuhunan sa pinakatradisyonal na sektor sa mundo, real estate. Ginagamit na sila ng libu-libong taong nabubuhay sa kanilang sweldo mga pondo sa real estate upang bumuo ng buwanang kita sa madiskarting paraan. At alam mo kung ano ang mas mabuti, umpisa pa lang, ang sikreto ay magsimula sa maliit, tuloy-tuloy at hayaan ang tambalang interes na gawin ng mabigat na pag-angat. At sa iyong susunod na pamumuhunan, makikita mo kung paano mo mapapagana ang iyong pera nang hindi nangangailangan ng stock market. Kung ang nilalamang ito ay nakapag-iba na sa iyong pag-iisip, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang kampanilya dahil dito mo matututunan kung paano gawin ang iyong pera para sa iyo na may praktikal at direktang mga aral na hindi itinuturo sa iyo ng iba.
Ito ay kung saan ang iyong sweldo ay huminto sa pagiging tungkol lamang sa kaligtasan at nagsisimulang maging kalayaan. Pamumuhunan mga stock na nagbabayad ng dividend. Ngayon, isipin kung maaari kang maging kasosyo sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa nang hindi kinakailangang magsimula ng negosyo, kumuha ng mga empleyado o magtrabaho ng dagdag. Ganyan talaga ang nangyayari kapag nag-invest ka sa mga stock na nagbabayad ng dibidendo. Nagiging bahagi ka ng negosyo at nakatanggap ng bahagi ng mga kita sa pamamagitan lamang ng paghawak ng iyong mga bahagi sa iyong portfolio. Para bang sa halip na umasa sa isang solong kita, sa pag-upa mayroon kang ilang income machine na gumagana para sa iyo buwan-buwan. At hindi namin pinag-uusapan ang mga walang katotohanan na halaga sa simula. Para sa mas mababa, sa $50, maaari ka nang bumili ng mga fractional na bahagi ng mga solidong kumpanya na may kasaysayan ng pagbabayad ng mga dibidendo. Ang mga kumpanya ng enerhiya, pagbabangko, telekomunikasyon at kalinisan ay karaniwang nagbabayad ng pare-parehong mga dibidendo at sa maraming kaso nagbubunga ng higit sa 1% bawat buwan na madaling nahihigitan ang kita sa tradisyonal na pag-upa. At ang pinakamagandang bahagi, ang mga kita ay maaaring automatikong muling mamuhunan na makabuo ng mas maraming bahagi at mas maraming kita sa hinaharap. Ito ang kapangyarihan ng tambalang interes na sinamahan ng mayamang pag-iisip, muling pamumuhunan sa iyong mga kita upang bumuo ng pinansyal na snowball. Hindi tulad ng real estate na hindi mahahati at mahal sa pagpapanatili, ang mga stock ay likido, naa-access at nasusukat. Kung sakaling kailanganin mo ang pera, maaari mong ibenta ang bahagi ng iyong portfolio at magpatuloy sa pagtanggap ng natitira. Ito ay kalayaan na may kakayahang umangkop, isang bagay na hindi pa nararanasan ng karamihan sa mga tao. Maraming ordinaryong tao ang lumilikha na ng maagang pagre-retiro na may mga dibidendo lamang. At hindi sila milyonaryo, sila ay mga taong nagsimula sa maliit ngunit tuloy-tuloy. Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang mayroon ka ngayon, kundi tungkol sa kung paano mo ginagamit kung ano ang mayroon ka. At sa iyong susunod na pamumuhunan, makikita mo kung paano gawing scalable source of income ang iyong sariling kaalaman kahit na walang exposure o audience. Pamumuhunan 3 na susukat na digital na negosyo. Ngayon isipin ito, paano kung maaari kang lumikha ng isang bagay ng isang beses at kumita mula dito araw-araw, kahit na habang natutulog, naglalakbay o nagtatrabaho sa ibang lugar. Ito ang lohika ng isang scalable na digital na negosyo, isang asset na binuo mo gamit lang ang alam mo na may napakababang gastos at malaking potensyal na kita. At ang pinakahindi ka panipaniwalang bagay, maaari kang magsimula mula sa simula gamit ang isang cellphone, libreng oras at ang pagnanais na marumi ang iyong mga kamay. Maaring ito ay isang online na kurso, isang e-book, isang mentorship, isang komunidad. Hindi mahalaga. Kung napagtagumpayan mo ang isang hamon, natutunan ang isang bagay sa mahirap na paraan, o pinagkadalubhasaan ng isang partikular na paksa, ito ay may halaga. At kapag ginawa mong digital na produkto ang kaalamang ito, maaari itong ibenta ng libu-libong beses nang walang karagdagang gastos sa produksyon. Para kang nakagawa ng apartment na umuupa mismo araw-araw nang walang bayad, renovasyon o gwarantor. Mga platform tulad ng Udemy, TikTok o kahit na ang YouTube at Instagram ay nariyan sa iyong mga kamay, handang tumulong sa iyong kumita sa maliit na puhunan. At marami pa, marami na ngayon ay kumikita mula sa digital passive income na nagsimula sa ganitong paraan, nagbebenta ng simpleng 10 pahinang PDF. Hindi tungkol sa pagiging sikat, ito ay tungkol sa paglutas ng isang tunay na problema sa isang simple, tapat at praktikal na paraan. Ito ay praktikal na edukasyong pinansyal na inilapat sa bagong ekonomiya. At alam mo kung ano ang mas malakas?
Ginagamit ng maraming tao ang mga kita mula sa ganitong uri ng negosyo upang bilhin sa ibang pagkakataon ang kanilang pinapangarap na ari-arian sa cash ng walang installment, financing o utang. Dahil ang sikreto ay hindi pagpili sa pagitan ng pisikal at digital. Ito ay tungkol sa paggawa muna ng pera, pagkatapos ay gamitin ito sa madiskarteng paraan. At sa susunod na paksa, matutuklasan mo kung paano magsimula ng negosyo ng ligtas at gamit ang isang handa na tatak kahit na walang karanasan. Pamumuhunan FATRO, microfranchise. Hindi lahat ay gustong magsimula ng negosyo mula sa simula at okay lang iyon. Ang magandang balita ay may mga abot-kayang microfranchise na may validated na brand, isang ready-made na modelo ng negosyo at komprehensibong suporta. Nangangahulugan ito na maaari kang pumasok sa laro ng may higit na kumpiyansa at malinaw na mapa sa kamay. Ito ay tulad ng pagsisimula ng isang laro na may isang kalamangan habang ang iba ay sinusubukan pa ring malaman ang mga patakaran. Merong mga prangkisa para sa pagkain, kagandahan, serbisyo, paglilinis, pagkonsulta sa pananalapi at maging sa online na edukasyon. Marami sa kanila ang nagkakahalaga ng mas mababa sa $500 upang magsimula at maaaring patakbuhin mula sa bahay sa iyong libreng oras na may isang cellphone at kaunting disiplina. Ito ang uri ng abot-kayang pamumuhunan na maaaring makabuo ng tunay na kita sa unang ilang buwan at may potensyal para sa paglago buwan-buwan. Hindi tulad ng isang ari-arian na maaaring tumagal ng maraming taon bago magbayad, ang isang mahusay na pinamamahalaang microfranchise ay maaaring magbigay sa iyo ng mabilis at pare-parehong pagbabalik. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano mula sa simula, mag-imbento ng brand o maunawaan ng marketing. Ibinibigay sa iyo ng franchisor ang lahat, pagsasanay, suporta, materyales, diskarte. Para kang dumiretso sa bahaging talagang mahalaga, kumita gamit ang modelong gumagana na. Ang ilang mga tao ay nagsisimula ng isang micro-franchise upang makabuo ng karagdagang kita at nagtatapos sa pagbubukas ng higit sa isa. Dahil kapag nag-apply ka ng praktikal na edukasyon sa pananalapi at ginawang tubo ang pagsisikap, nagbabago ang laro. At sa iyong susunod na pamumuhunan, matututo ka ng paraan upang magbenta nang hindi kinakailangang gumawa ng kahit ano at kumikita pa rin ng 100% mula sa bawat benta. Pamumuhunan FIU, mga produktong may resale rights, PLR. Ngayon hawakan ito. Paano kung maaari kang magbenta ng isang handa na digital na produkto nang hindi kinakailangang lumikha ng anuman, nang walang anumang pagkakalantad at panatilihin pa rin ang 100% ng mga kita? Iyan ang ideya sa likod ng mga produkto ng PLR o mga karapatan sa pribadong label, mga digital na materyales na may mga karapatan sa muling pagbebenta. Binili mo ang lisensya ng isang beses at maaari mo itong ibenta ng maraming beses hanggat gusto mo sa ilalim ng iyong pangalan, tatak at presyo. Simple, prangka at kumikita. Maaaring ito ay isang e-book sa personal na pananalapi, isang tagaplano ng organisasyon, isang kurso sa malusog na gawi o kahit isang gabay sa karera. Ang nilalaman ay na-format na binago. At maganda ang disenyo. At kung gusto mo, maaari mo pa itong iakma sa sarili mong estilo. Sa bawat pagbebenta, ang kita ay dumiretso sa iyong bulsa. Walang komisyon, walang middleman, walang abala. Para sa mas mababa sa $100, maaari kang makahanap ng mga kumpletong pakete na handang ibenta ngayon. At ang pinaka hindi kapanipaniwalang bagay, ang sukat. Ang isang PLR ay maaaring ibenta ng libu-libong beses online saan man sa mundo, gamit lamang ang Instagram, WhatsApp o isang libreng online na tindahan. Para kang bumili ng digital sales machine. Hindi tulad ng isang ari-arian na umaasa sa isang nangungupahan, dito ang bawat kliyente ay isang bagong pagkakataon. At kapag mas nag-promote ka, mas maraming pinto ang nagbubukas.
Ang ganitong uri ng digital asset ay naging gateway sa entrepreneurship para sa mga may maliit na pamumuhunan ngunit may matinding pagnanais na mangyari ang mga bagay. At hindi lang ito para sa mga nakakaintindi ng marketing. Ito ay para sa mga taong nakakaunawa sa mga tao. Dahil kapag nalutas mo ang isang problema sa kapaki-pakinabang na nilalaman, nagkakaroon ka ng halaga. At ang halagang iyon ay babalik sa anyo ng kita. At sa iyong susunod na pamumuhunan, makikita mo kung paano gawing halos agarang tubo ang isang bagay na ginawa mo mismo. Pamumuhunan 6, mga pisikal na produktong high turnover. Minsan, nasa kusina mo ang pagkakataong kailangan mo, sa literal. Habang maraming taon ang naghihintay para makatipid at makabili ng property, may mga taong nagsimulang magbenta ng mga gourmet sweets, handmade na sabon o breakfast kit at ngayon ay kumikita sila ng higit sa dati nilang trabaho. Iyon ay dahil may sikreto ang mga pisikal na produktong ito na mataas ang turnover. Mabilis silang nagbebenta, nakakapanabik at abot kaya. Hindi mo kailangan ng tindahan o mamahaling kagamitan. Ang isang smartphone na may camera, isang aktibong Instagram account at isang pagpayag na magsimula ay sapat na. Ang produksyon ay maaaring gawin sa bahay, ang serbisyo sa customer ay direkta at ang paghahatid ay maaaring lokal sa iyong lugar mismo. Karaniwang mataas ang profit margin at mas mabilis ang kita kaysa sa pag-upa ng kahit ano. Ang isang mahusay na ginawang brigadero ay maaaring magastos ng mga pennies at magbenta ng ilang dolyar. At kung nagustuhan ito ng customer, babalik sila. At inire-rekomenda ito. Lumalago ang mga negosyong tulad nito sa pamamagitan ng salita ng bibig. Ito ang sikat na made with love na kumikita. At higit pa sa pera, nagdudulot ito ng kalayaan. Dahil kinokontrol mo ang iyong oras, ang iyong produksyon at ang iyong mga kita. At sa organisasyon, maaari mong sukatin, umarkila ng tulong, mamuhunan sa packaging, palawakin. Ang ganitong uri ng pamumuhunan ay perpekto para sa mga gustong magsimula sa simula, kumita ng kaunti at gawing tunay na cash flow ang direktang pagsisikap. At marami pa. Maraming tao ang gumagamit ng mga kita mula sa mga pisikal na negosyong ito upang mamuhunan sa mga digital na asset, mga pondo sa real estate o kahit na bumili ng kanilang unang ari-arian. Dahil kapag nagsimulang dumaloy ang pera, dumarami ang mga posibilidad. At sa iyong susunod na pamumuhunan, matutuklasan mo ang isang asset na hindi maaalis ng sino man sa iyo at iyon ang magbubukas sa lahat ng iba pang pinto sa pananalapi sa iyong buhay. Pamumuhunan 7. Applied Education. Mayroong isang pamumuhunan na hindi nakadepende sa stock market, merkado o dolyar at gayon paman maaari itong magbunga ng higit sa anumang ari-arian. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa inilapat na edukasyon, ang kaalaman na iyong nakuha at ginagamit upang baguhin ang iyong buhay. Hindi ito kumukuha ng kurso para lang sa kapakanan nito. Ito ay pag-aaral ng isang bagay na nagbibigay daan sa iyong magbenta ng mas mahusay, mamuhunan ng mas may kamalayan, gumawa ng madiskarteng paraan, o basta makatakas sa mga bitag sa pananalapi na pumipigil sa iyo buwan-buwan. Bagamat marami ang gumugugol ng mga taon sa pagbabayad ng mga mortgage, ang ilang mga tao ay namumuhunan sa mga abot-kayang kurso, mentoring at mga komunidad na nagpapakita sa kanila ng sunod-sunod na paraan kung paano kumita ng kaunti, kontrolin ang daloy ng pera at talagang gumagana ang pera. Gaya ng sabi ni Robert Kiyosaki, ang pinakamakapangyarihang asset ay ang iyong sinanay na pag-iisip. At ang magandang balita, ngayon, maaari kang matuto mula sa mga nakarating na sa gusto mong puntahan nang hindi umaalis sa bahay. Itinuturo sa iyo ng praktikal na edukasyong pinansyal na makakita ng mga pagkakataong hindi nakikita ng karamihan. Ipinapakita nito sa iyo na posibleng mabuhay sa iyong kita kahit na nagsisimula
sa maliit. At ang pinaka hindi ka panipaniwalang bagay, kapag inilapat mo ang iyong natutunan, ang kaalamang iyon ay nagiging isa pang asset. Maaari kang magturo, lumikha ng mga produkto, magbigay ng mga serbisyo at paramihin ang iyong mga kita. Ang dating teorya lamang ay nagiging transformational sa iyong buhay at sa buhay ng mga tinutulungan mo. At alam mo kung ano ang mas maganda. Walang sino man ang mag-aalis niyan sa iyo. Maaari mong baguhin ang gobyerno, ang trabaho, ang merkado, ngunit ang natutunan mo ay sa iyo magpakailanman. Ang edukasyon ang panimulang punto para sa lahat ng iba pang pamumuhunan. At kung naabot mo na ito ay dahil mayroon ka ng isang bagay na hindi pa nagising, ang pagnanais na bumuo ng isang bagay na mas malaki. At doon magsisimula ang tunay na kalayaan sa pananalapi. Ngayon sabihin sa akin, patuloy ka bang maghihintay ng mga taon para sa isang ari-arian? Magkakasama-sama ang mga scrap bawat buwan o gagamitin mo ba ang mayroon ka ngayon upang bumuo ng tunay na kalayaan sa pananalapi? Ang nakita mo dito ay hindi mga pangako. Ito ay mga tunay na posibilidad. 7 paraan upang mamuhunan sa maliit na pera, makabuo ng passive income, makatakas sa mga bitag sa pananalapi, at baguhin ang takbo ng iyong buhay kahit na nabubuhay ka sa sweldo at simula sa simula. Bagamat marami pa rin ang nag-iisip na ang real estate lang ang nagbibigay ng seguridad, natuklasan mo na may mas naa-access, nasusukat at kumikitang mga asset na hindi nangangailangan ng malaking paunang bayad o burokrasya. Ano ang kulang para gawin ang susunod na hakbang? Dahil minsan ang tanging nakatayo sa pagitan mo at ng kita na gusto mo ay ang pagsisimula. At ang pagsisimula sa maliit ay hindi kabiguan. Ito ay katalinuhan. Ito ang unang hakbang para sa mga tunay na nakakaunawa kung paano gumagana ang pera. Ang tanong ngayon ay, magpapatuloy ka ba sa autopilot o kontrolin mo ang iyong buhay pinansyal? Dahil ang totoo, walang gagawa nito para sa iyo. Ang mayayaman ay hindi naghihintay para sa perpektong senaryo. Sila ay gumagalaw ng madiskarteng kahit na ang lahat ay tila hindi sigurado. At kaya mo rin, hanggat nagpasya kang ihinto ang pagpapaliban kung ano ang maaaring mangyari ngayon. Kung nabuksan ng video na ito ang iyong isip, pagkatapos ay gawin ito, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, at manatiling nakatutok para sa hinaharap na nilalaman. Dito, hindi lang pera ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pananaw, sa loobin at pagbabago. At sa susunod na video, matutuklasan mo kung ano mismo ang pumipigil sa iyong yumaman at kung paano ito lulutasin minsan at para sa lahat.